What's up sa inyo mga tropa, at eto na naman tayo sa ating printing channel mga tropa. Salamat nga pala lalong lalo na sa nagsasubscribe, at road to 10,000 subscribers na tayo. At maraming salamat din sa mga nag-aabil syempre ng templates natin. Alam nyo naman na isa yan sa mga way kung paano natin isusustain yung channel natin. At pasensya na din kayo kung medyo hindi ako nakaka-reply dito sa mga message nyo or comment ninyo sa ating YouTube channel. Sobrang dami na kasi. Hayaan nyo, pipilitin natin na maisa-isa yan at lahat yan sasagutin natin mga tropa. At alam nyo naman na nagre-reply ako sa inyo. Eto na nga, message nyo lang ako sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin. At kung gusto nyong magpasalamat din sa akin, i-click nyo na lang din yung subscribe at thanks button dyan kung nais nyo mag-donate. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Dito sa video natin mga tropa, panoorin nyo to, lalong lalo na kung into research part ka pa lang para sa binubuo mong printing business, at lalong lalo na kung gusto mong gumamit ng pigment ink. Dagdag idea talaga to, at ito yung mga basic na kailangan mong malaman. At shoutout natin yung mga mangilan-ngilan na nagko-comment sa atin. Sabi dito ni Jeline, pwede ba ang brother printer sa pigment ink? Wala siyang in-specify na pinaka-model ng brother printer, pero sasagutin natin yan dahil ito yung topic natin today. At shoutout sa'yo Norodin, sabi din niya dito, pwede ba ang HP Tank 115 to pigment ink? Dito meron siyang binanggit na model ng printer. So kung into research part ka pa lang, napaka-importante na itong bagay na to, at lalong lalo na kung gagamit ka ng pigment ink. Kasi alam nyo naman, nakikita nyo naman siguro na iba talaga yung output ng pagka-vibrant ng paggamit ng pigment ink at paggamit ng dye ink. So in short, ito yung pinaka na-experience ko, no? Kapag dye ink yung ginagamit mo, talagang dark na dark yung kulay at hindi ka nahihirapan i-achieve kung ano yung nakikita mong kulay sa monitor ng inyong mga computer. Pero yun nga lang, kapag yung mga gumagamit ka ng printer na 3210, 121 na talagang dye ink lang ang ginagamit at hindi ka gumagamit ng pigment ink, kapag ka nabasa yung printout mo, talagang nag-i-smudge, meaning kumakalat yung ink once na natubigan, nabasa, nag-moist. So ayun yung kagandahan naman ng pigment ink, hindi siya ganun ka-dark, pero kapag nabasa siya, hindi kumakalat yung ink or hindi nag-i-smudge yung ink ng output mo sa mga papel na pinagpiprintan mo. Kaya usually yung mga into sticker printing na gumagamit ng pigment ink talaga, 'di ba? Kaya hindi sila gumagamit ng dye ink kasi ayaw nilang ma-experience yung once na nabasa, kakalat. So ayun nga yung topic natin. Pwede ba sa mga HP, Canon, Brother ang pigment ink? So unang-una, pwede mga tropa, kasi may mga Brother printer na merong gumagamit ng pigment ink, at makikita ninyo dito sa screen natin, eto sample natin, etong Brother 60BK, ito yung dye ink model ng kanilang printer. Ibig ko sabihin, ito para lang to sa mga Brother printer na dye ink. Pero meron silang black din, na which is ito naman yung kanilang pigment ink. Meaning, pwede kayong gumamit ng pigment ink sa mga Brother printer. Pero ito yung catch niyan mga tropa. Ang catch niyan, magi-stay ka lang kung ano yung pinoprovide ni Brother printer na pigment ink. Ibig ko sabihin, kapag yung printer mo 310, 520, i-check mo kung compatible sa pigment ink. Kagaya nito, may nakalagay siya DCP 300, 500, 700, and 800. Meaning nun, etong pigment ink na to mga tropa, para lang sa mga models na yan. At makikita nyo dito, konting Google lang, BT6000BK is a pigment ink base mga tropa. Ayan. Ang ibig ko sabihin, etong mga ink na to, etong 6000BK, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang model ng printer kagaya netong DCP10, 510, 710, 810, 910. So kung gumagamit ka ng mga printer model na 720, i-double check mo kung pigment ink yon or dye ink. Kasi etong Brother printer na to ay napakaselan mga tropa. Kaya stay ka lang sa original ink nila. I-double check mo yan kung compatible talaga sa mga model ng printer mo. At kung tatanungin mo ako kung pwede bang mag-switch sa Hansol, Kui, or Inkrite, etong
mga ink na to, 'di ba? Kasi alam ko ito yung mga gusto nyong gamitin for brother printer, 'di ba? Ito yung unang comment dun sa ating binanggit ko kanina na si Jeline, kung pwede yung pigment ink, pwede, pero mag-i-stay ka lang dun sa kung ano yung ipino-provide talaga na pigment ink ng printer mo, at hindi ka pwedeng gumamit, inuulit ko, hindi ka pwedeng gumamit ng mga kagaya netong third party ink ni Inkrite at ni Kuyi at ni Hansol, kasi iba yung technology or iba yung consistency netong mga ink na to kung ilalagay mo sa brother printer, kasi talagang napakaselan yan mga tropa. Wag kayong gagamit ng ganito. So kung gusto mo talagang gamitin, gamitin mo, at pinapangako ko sa'yo, bigyan mo lang ng isang linggo or isang buwan, talagang masisira yung printer mo, papalitan mo yung printer head mo mga tropa, kasi iba talaga yung lapot neto. Iba yung technology na pwede etong mga Hansol na to, which is for Epson printers lang talaga. So kung ayaw mo nang manood, pwede mo nang i-close tong video na to. Sa mga manonood dyan, etong mga Hansol, etong Kuyi, etong Inkrite ay for Epson printers lang. Lahat ng mga pigment ink na nakikita nyo dyan ng mga third party, sa Epson lang yan compatible. Dahil itong Epson printers, yung kanyang mga printer head ay talagang merong karakteristik na kayang gumamit netong mga pigment ink na to. Yung consistency netong mga ink na to ay talagang accessible sa mga Epson printers lang at Epson printers only mga tropa. Wag yung susubukan to sa mga Canon, HP, 'di ba? So yung isa pang nagtanong sa atin kung pwede daw sa HP 115. Inuulit ko, hindi pwede sa kahit anong mga brands yan, sa Canon, HP at Brother. Pero mga tropa, pwede pa rin ang pigment ink sa mga printer na to. Pero ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, mag-i-stay ka lang kung ano yung pinuprovide ng model mo or nung manufacturer ng printer mo na pigment ink. Kagaya nito, no, HP Smart Tank 670 all-in-one printer, at makikita nyo dito yung kanyang ink ay pigment ink based din, pero black lang. Ayan, nakikita nyo naman siguro sa kanyang description, at yung color ink niya ay dye based, di ba? Nakikita nyo naman siguro dito. So inuulit ko, etong Canon na mga to na printers or kahit anong model, pwede yung pigment ink, pero hindi pwede yung mga third party kagaya ng Hansol, Kuyi, Inkrite, di ba? Kasi napakaselan yan. Pero etong kulay black na to, eto lang yung pwedeng pigment. 'Di ba? Ito lang yung gagamitin nyo, wala nang iba pa. Hindi kayo pwedeng gumamit ng Hansol, Kuyi, Inkrite. Inuulit-ulit ko para hindi nyo makakalimutan. At meron namang mga printer talaga na pigment ink talaga. Kaso napakamahal mga tropa, kagaya netong ni Maxify 370 at ni Maxify 4070. May nag-comment sa akin, hindi ko na maalala yung pangalan niya, pero kung napapanood mo to, mag-comment ka na lang dyan kung ikaw yon. Sabi niya sa akin, late na daw siyang nakapag-research, late na daw niyang napanood yung YouTube channel ko, at na-realize niya na sobrang mahal pala ng pigment ink ni Canon mismo. Dahil etong mga models na to ay mga pigment ink based. Kagaya ng sinabi ko, hindi nyo pwedeng gamitin ng Hansol, Kuyi, Inkrite sa mga model ng printer na to, which is etong mga original pigment based lang ang gagamitin ninyo. Siguro nakikita nyo naman yung presyo, 2,000, black pa lang, Cyan 1.3, Magenta 1.3, Yellow 1.3. So kung susumahin yan, siguro kulang-kulang din 5,000, 'di ba? Apat na kulay pa lang yan, 5,000. Kung gusto mo talagang pigment ink ng Canon, eto yung magagamit mo. So meron akong nakita dito sa video ni Bentech, meron sa kanya nagpapa-repair na Canon G2010 na gumamit ng pigment ink. Eto yung mangyayari kung talagang gustong-gusto nyong gumamit ng pigment ink sa mga printer ninyo, kung gagamitin nyo yung Kuyi, Hansol, Inkrite. Napanood ko na to, medyo pinorward-forward ko na lang. Sabi dito ni Bentech, no, etong printer na to, nilagyan ng external waste ink tank, at siguro nakikita nyo naman yung kanyang cupping station. Tingin ko ito talagang baradong-barado na, kasi iba nga yung consistency ng mga pigment ink. Baka ginamitan to ng Kuyi pigment ink or Hansol or hindi natin alam. Ayan o, nagbabara yung kanyang cupping station na mumuo yung mga
ink dyan at hindi nahihigop ng maayos, lalong-lalo na masisira din yung cartridge niya. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung cartridge, eto yan sa mga Canon, HP, ganito yung mga technology, mga tropa. Napakaliliit na mga butas-butas niyan at kung gagamitin nyo talaga tong mga ganitong pigment ink, talagang magbabara at masisira yung mga cartridge nyo. Eto nga, nakikita nyo naman siguro sa video natin. Kung gusto nyo panoodin or bisitahin nyo yung YouTube channel neto ni Bentek, napakaraming mga informasyon din na mapupulot kayo dito sa channel ni Bentek at talagang i-extract nyo lang ng i-extract, sabi ko nga sa inyo. No? Although medyo mahaba yung video ni Bentek ng mga mangilan-ngilan or halos lahat mahaba yung video, pero i-extract nyo lang yung knowledge na meron kayong makukuha doon, mga tropa. Huwag kayong mag-i-stay din sa isang YouTuber lang na kahit sa akin, na sabi ko nga sa inyo, fake guru lang tayo i-extract nyo yung kahit kaninong YouTube dyan, panoorin nyo ng panoorin. Basta research is the key, mga tropa. Napaka-importante ng nagre-research, mga tropa, kung papasukan nyo yung printing business. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, para hindi kayo na mauto ng kahit sinong mga Poncio Pilato, 'di ba? So sa mga Epson printers naman, eto talaga napakaluwag or talagang compatible etong mga third party ink na to, Kuyi, Hansol, Inkrite, sa mga model ni Epson. Lalong-lalo na eto, etong printer na to ay fully pigment ink base. Pero mga tropa, nakikita nyo, napakamahal. At syempre, mahal yung printer na yan, napakamahal din ng ink niyan. Pero di hamak na kahit papano mas mura dun sa Canon. So nakikita nyo, magenta 700 lang, 700. Ang mahal lang yung black 900, So mas mura etong mga ganitong ink kung ikukumpara mo sa Canon na pigment ink, ayan, 'di ba? So kaya yung mga ibang tropa natin diyan, gumagamit sila ng third party na which is compatible naman talaga etong mga Kuyi, Hansol for Epson printers only. Inuulit ko, for Epson printers only. Kung gusto nyong gamitin sa mga Canon printer ninyo yung mga Hansol, Kuyi, Inkrite, at mini-make sure ko sa inyo, ganito rin yung mangyayari sa mga printer nyo. Ito, magbabara, medyo putol-putol, ayan, kita nyo yung hose, putol-putol yung ink na dumadaloy. Ayan, kung gusto nyong panoorin to, bisitahin nyo na lang yung Facebook page na ito ni Bentek, diba? So siguro sapat na yun na detalye, mga tropa. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo talagang pasukin yung printing business at plano nyo yung mag-sticker or printing, ay highly suggest talaga na gumamit kayo ng Epson printers, diba? Pero kung marami-rami kang pera at kung nakakasingil ka naman ng tama, kasi napakamahal nito, isipin mo yung puhunan mo, napakalaki, 'di ba? Tignan mo na lang kung kikita ka using original pigment ink ni Canon, 'di ba? Ayun lang. Pero syempre may risk pa rin talaga kung gagamit ka ng mga Kuyi, Hansol at mga Inkrite na ganito. Lahat 'yan may risk. Pero hindi ganon kalaki yung risk kung sa mga other brands mo siya gagamitin, 'di ba? Ito talagang masisira yung printer head mo sa Canon kung gagamit ka ng mga Hansol. Tingin ko sapat na tong video na to para sa mga nagtatanong-tanong, kasi ang dami na nagtatanong sa akin para hindi na tayo paulit-ulit. At yung mga ibang mga YouTuber dyan, parang hindi pa rin din nila nagagawa ng mga vlogs to Kaya yung mga ibang nakakapanood, kulang pa rin sa research, mga tropa. Pero siguro sapat na talaga to. Inuulit ko, pwede ang pigment ink, pero mag-i-stay kayo kung anong pinoprovide ng mga brand ng Canon, ng brother ng HP. Stick lang kayo dyan. Huwag kayong gagamit ng Hansol, Kuyi, Inkrite dahil pang mga Epson printers lang yon. So sana sapat na talaga to. Tingin ko okay naman na tong mga nababanggit ko kasi ang dami ko na ring mga video dyan. At inuulit ko, mga tropa, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga videos ko, kung dye ink ba ang maganda or pigment ink ba ang maganda, ang sagot dyan depende kasi talaga kung anong business yung ikikater mo. Kumbaga anong category yung papasukin mo sa printing business. Kung into document printing ka lang, ay highly suggest na dye ink ka lang dyan. At kung into stickers ka, di ba, ay highly suggest na mag-pigment ink ka kung ready ka nang mag-take ng risk. At kung tatanungin nyo naman ako sa mga Canon printer na to, pwede bang gumamit ng mga alternative ink na dye ink? Pwede, pero make sure nyo na yung gagamitin nyo na alternative na dye ink ay compatible
only para sa mga printers ng HP, Canon, 'di ba? Ito ipapakita ko sa inyo. May mga nagawa na akong video na ganito, Ultimo Dye Ink, meron niyang compatibility sa mga models. Kung nakikita nyo, hanapin natin yung may mga BR, CA, 'di ba? Hanapin lang natin saglit dito kasi meron na akong nagawang video ganon. Ayun, kung nakikita nyo, Kuyi Universal Ink 100 ml, pero meron siyang nakasulat na EP. Meaning yan, for Epson printer lang yan. Gets nyo? Kung gagamitin nyo tong dye ink na to for Canon, for HP, for Brother, maaaring may hindi magandang epekto sa inyong mga printer head or sa inyong mga printer. Kaya kung bibili kayo ng mga alternative dye ink din, ganun din, hahanapin nyo yung para sa model ng mga printer ninyo. May mga code naman yan mga tropa, kaya hindi kayo malilito dyan. Ayun lang, may mga videos na tayo nyan, alternative dye ink for Canon, alternative dye ink for Brother, 'di ba? Ilalagay ko na lang siguro sa description 'yon kung hindi nyo pa napapanood. Sa mga nakabili naman ng mga Brother printer, stick na lang kayo sa original ink niyan kung gusto nyong tumagal yung longevity ng mga printers ninyo. At kung gagamit nga kayo ng dye ink, siguraduhin nyo na araw-araw din kayo magpiprint kasi iba yung consistency din ng mga alternative dye ink. Kailangan talaga lagi mong ginagamit. Eto, no, may nag-comment sa atin dito, pahabol na lang to, kumbaga bonus idea na lang to. Salamat nga pala sa'yo Darwin dahil dito sa comment mo na to. Sabi niya 3 years na yung printer daw niya, basta everyday gamit mo yung printer, goods yung generic ink lang. Sabi niya pa dito, pahabol niya, not recommended sa mga hindi daily user ng printer. Totoo yan mga tropa, salamat sa'yo Darwin sa comment mo na to. Inuulit ko, kung gagamit kayo ng mga alternative dye ink sa mga Canon, Epson, Brother, HP, yung mga mumurahin na ganito, ay highly suggest na araw-araw dapat kayong nagpiprint. At kung bibisitahin nyo yung mga page neto ni HP or ni Brother, meron kayong mababasa dito na meron silang recommended kung ilan yung kailangan mong i-print every month. Hanapin lang natin saglit dito. Eto mga tropa, sinasabi ko sa inyo, halimbawa ang printer ninyo ganito, HP Smart Tank 670. Same sila ni Canon at etong ni HP, dapat meron kayong recommended monthly page na print volume. Halimbawa, naka 200 print ka lang dyan or 50 print lang sa printer na yan, maaari sigurong magbara or may something na effect kung hindi ka magpiprint ng ganitong range or ganitong ratio ng output, di ba? So ayun, same sila ni Canon, merong recommended monthly volume. Kung isa-search nyo rin to si Canon, hanapin nyo na lang dito, hindi na natin papahabain pa kasi itong videos na to, tatapusin na natin to. Salamat nga pala sa mga susubscribe dyan, sa mga nagme-message sa akin, sa mga nag-a-avail ng templates natin, sa mga hindi pa nakakapag-avail at gustong mag-avail ng templates natin, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page mga tropa. At alam nyo naman na ayan yung isa sa mga way kung paano natin nasusustain etong channel natin. At eto, no, pahabol lang sa mga gumagamit ng Epson 8050, 8050 na mga printer, may mga, ang dami nang nagme-message sa akin na napakaganda daw ng output neto ni Inkrite at hindi nila na-experience kahit papano yung pagka-greenish output sa paggamit ng pigment ink. So, hindi ko pa masyado mapatunayan yon, pero ang dami nang nagpapakita sa akin. Siguro next year kapag nakabili na ako netong 8050, baka itry ko na tong Inkrite na pigment ink. Ayun na lang, dito na natin tatapusin yung videos natin. Sana nakatulong tong information na to. Like, share, and subscribe. Research is the key mga tropa para hindi tayo nauuto. Bye-bye! Chill lang, relax,